Ako si Between at 25 anyos. Isang simpleng probinsyana na lumaki sa gitna ng taniman at amoy ng lupa tuwing umuulan. Wala na akong mga magulang. At ito ang kwento ng buhay ko. Malakas ang ugong ng hangin. Napaangat ang tingin ni Between mula sa binubunot at damo sa gilid ng taniman. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin ng isang helicopter na pababa ng pababa sa mismong likod ng palayan. "Hoy, Marco!" sigaw niya. "Bakit may helicopter dito?" Isang malakas sa kalabugan sumunod kasabay ng alikabok at paglipad ng mga tuyong dahon. Tumakbo si Between, bitbit ang itak na gamit sa panlinis ng damo at agad na sinundan ng pinanggalingan ng ingay. Sa likod ng burol na may taniman na mais, doon bumagsak ang helicopter. Hindi ito tuluyang nasunog, pero putol ang isang propeller at may usok na lumalabas sa gilid. "May tao ba dyan?" sigaw ni Between habang lumalapit sa direksyon. Maya-maya'y bumukas ang pinto ng helicopter. Isang lalaking nakamaong jacket, puting polo at sunglasses ang dahan-dahan lumabas. Parang hindi man lang naalimpungatan o nasugatan ito, bagkus mukhang mas nainis pa ito kaysa matakot. "Excuse me, is this the rescue site?" Tanong ng lalaki habang pinapagpag ang suot ng jacket. Napatras si Between. "Ha? Ikaw ba yung galing sa langit o may masama lang talagang trip sa paglapag?" "I'm Santi. I think I crash landed near, right?" Tanong ni Santi habang umiikot. "Seriously? Why does it have some plants here?" "Palayan. Hindi lang basta plants at hindi ito hotel. Kaya kung naghahanap ka ng room service, malayo-layo ang lalakarin mo." Hindi man lang nainis si Santi. Tumango lang ito saka tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Do I look that helpless to you?" "Yes, parang isang taong hindi marunong magluto ng itlog, much less mag-igib ng tubig." Balik ni Between sabay talikod. "Mukha kang maluhong tao at maarte." Sa barangay hall na pansamantalang ginawang shelter, tinipon ng kapitan ng ilang kabataan. "Habang wala pang rescue team, kailangang may tumulong kay Sir Santi. Walang masyadong tao ngayon at kailangan na magbabantay. May voluntaryo ba?" Walang gustong magsalita hanggang sa may biglang nagtulak kay Between sa gitna. "Ay, siya na! Walang ginagawa sa bayan at favorite pa ng nanay niyan tumulong sa dayuhan." Biro ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Between. "Anong ako? Wala akong sinabing ganyan Ngunit huli na. Nakangiti na ang kapitan. "Salamat Between. Ikaw na ang official tagabantay ni Sir Santi." Napatingin si Between kay Santi, nakasalukuyang pinupunasan ng sapatos gamit ang tissue. "Seriously?" Usal niya sa sarili. "Of all people, ako pa talaga." "Looks like we'll be spending a lot of time together, Miss Farmer." Abala sa pagtanggal ng tuyong dahon ng kamote si Between nang narinig niyang may mahinang daing mula sa likod ng kubo. Pinunasan niya ang pawis sa noo, saka dahan-dahan lumapit. Nandoon si Santi. Nakaupo sa upuang gawa sa kawayan, suot pa rin ng long sleeves at may basang bimpo sa batok. "Ang init. I think I'm dehydrated. Or heat stressed, or both." Reklamo ni Santi habang pilit umiiwas sa sikat ng araw. "Do you have isotonic drinks or kahit chilled cucumber water?" Napahinto si Between at tumitig sa binata. "May tubig sa banga, yun ang inumin mo." "Tabo?" Tanong ni Santi na parabang sinabihan siya lumangoy sa kanal. "Oh, no offense, but I usually drink from glasses." "Dito, kung ano lalagyan, yun na rin ang baso." Sagot ni Between, sabay abot ng isang plastic na baso na may guhit pa ng lumang juice sa gilid. "At saka kung dehydrated ka, hindi fashion solution ang solusyon. Mag-igib ka, uminom tapos pahinga, simple." Natahimik na lang si Santi habang pinagmamasdan ng baso. Saglit siya napaisip, saka dahan-dahang uminom. "Lasang lupa." "Arte?" Usal ni Between at naglakad palayo. Nagluluto si Between ng tinola sa labas ng kubo at naupo si Santi malapit sa kanya, bitbit ang isang maliit na bag. May binuklat siya notebook na mukhang medical journal, pero ang nilalaman ay mga drawing ng ilong, labi at cheekbone structure. "Wait lang."
Ani bituin habang binubuhos ng paminta. Doktor ka raw, di ba? Yep, cosmetic surgeon. Sagot ni Santi habang nililinis ang kuko gamit ang cotton bud. So, anong gagawin mo kung may disgrasya dito? Kung may napilayan o nasugatan? Marunong ka ba mag-stitch ng sugat? Alam mo bang gamutin yung nabalian? Nagtaas ng kilay si Santi. I can, but I specialize more in non-invasive procedures. Botox, rhinoplasty, skin lifts, beauty. So kung may tumama ng itak sa ulo, i-botox mo lang? Ani bituin habang nanilisik ang mga mata. Hey, I could make the scar aesthetically pleasing. Hindi na napigilan ni bituin ang sarili. Napapailing siyang bumalik sa niluluto. Walang kwenta yung mga injection mo dito. Dito ang tunay na gamutan, nakabase sa dahon ng bayabas at tiyaga. Hindi tulad ng sa inyo, lahat instant, lahat pa may bayad. You don't believe in what I do. Hindi ako naniniwala. Pero kung ikaw masunog ng araw dito, hindi mo kailangan ng laser. Kailangan mo ng payong o utak. Natawa si Santi at hindi niya napigilang mapailig. You really don't like me, do you? Let's just say, hindi ka bagay dito. At ayokong ako pa yung tagabantay mo habang hindi mo kayang bantayan ang sarili mo. Tumayo si Between. Hinalo ang sabaw ng tinola saka nagsalin sa isang mangkok. Pero dahil may konsensya pa ako, kakain ka. Inilapag niya ang mangkok sa harap ni Santi. Pero kung ayaw mo na lasa ng native na manok, edi mag-pray ka na dumating na agad yung rescue team mo. Kinuha ni Santi ang mangkok at sumimsim ng konti. Napahinto siya sabay ngiti. Okay, not bad. Lumipas ang 3 araw at wala pa ring balita mula sa rescue team. Sa tuwing may dumarating na motor o truck mula sa bayan, agad na napapalingon si Santi. Dahil dito, unti-unti na siya naging parte ng araw-araw na galaw sa baryo kahit pa obvious sa lahat na hindi siya nababagay doon. Bitbit ni Bituin ang isang sako ng pataba nang bigla na lang itong nawala sa kanyang kamay. Paglingon niya ay nandoon si Santi. Hirap na hirap buhatin ang sako pero pilit pa rin nakangiti. Akala mo hindi ko kaya no? Hingal na tanong nito at mabagal na nilalakad ang sako papunta sa gilid ng taniman. Actually, oo. Kaya nga hindi ko inisip na tutulungan mo ko. Sagot ni Between, nakahawak ang kamay sa baywang. You look like the kind of guy na mas nasasali sa gym, hindi sa bukid. Excuse me. Tugon ni Santi habang pinupunasan ng noo ng panyo na halatang mamahalin. Weights are weights. Doesn't matter if it's a barbell or whatever this is. Organic fertilizer. Chicken poop actually. Sabay kindat ni Between. Napabitaw si Santi at muntik nang mapatili. Wait, what? Natawa si Between. Relax, hindi naman puro tae may damo din at lupa. Pero sa huli, binuhat na lang ulit ni Santi ang sako. I swear, you enjoy torturing me. Kinagabihan ay nagpapahinga na si Between sa harap ng bahay na lumapit si Santi. May hawak pa itong pamaypay at balot ang yelo. Hey, your shoulders look stiff kanina. Nilagyan ko to ng konting menthol oil, pamparelax. Tinignan siya ni Between mula ulo hanggang paa. Teka, gumagawa ka na mga ganito? Of course, may training ako sa lymphatic massage techniques. Sagot ni Santi. Okay, pero wag mong gagalawin masyadong balikat ko baka mawala yung lamig ng pawis ko. Umupo si Santi sa likod niya at maingat na pinatong ang malamig na balot sa batok niya. You know, you're strong. Parang hard shell pero soft din sa loob. Baka itlog lang yan. Sagot ni Between pero hindi mapigilang mapangiti. Sa likod ng katahimikan, hindi may paliwanag ni Between ang nararamdaman. Oo, maarte si Santi at madaldal, pero tumutulong ito. Thanks. Mahinang bulong ni Between. Anytime. Sagot ni Santi. Pero sana bukas may signal na. I miss my cappuccino. At doon, nagbalik ang inis ni Between. Kaping barako lang meron dito, Santi, wag kang choosy. Tanghali na tirik ang araw, pero busy pa rin si Between at Santi sa pag-aani na mais. Bawat mais na pinipitas, humihinto si Santi para magpunas ng pawis, huminga ng malalim o magsalita ng isang bagay na walang connect sa ginagawa. Wait lang, I think I'm getting sun anxiety. Reklamo ni Santi at tinakpan ang mukha ng sombrerong hiniram lang niya sa tanod. Napabuntong hininga si Between. Santi, hindi naiintindihan ng mga tao yung mga sinasabi mo.
Kahapon lang akala ni Aling Lorna minumura mo siya noon, sabihin mo, this place is killing my vibe. Pero hindi ko naman siya minura. Protesta ni Santi. Alam ko, pero hindi nila alam. Kaya nga turuan na kita, magsalita ka ng diretsyon Tagalog lang na walang halo para hindi ka laging ma-misunderstood. Wait, like pure Tagalog? No English at all? Tanong ni Santi, para bang sinabi ni Bituin na kailangan niyang maglakad pa Baguio. Exactly! Sagot ni Bituin, sabay abot ng isa pang bungkos ng mais. Sige nga, sabihin mo, magandang hapon, kumusta po kayo? Magandang hapon, kumusta ka kayo? Kakayo? Pili ka lang, isa lang ang kausap mo. Okay, kumusta ka? Good. Ngayon naman, subukan mo to. Pwede po ba akong tumulong sa pag-aani? Napakunot noo si Santi. Wait, pag-aani? Anong root word yan? Ani, as in harvest. Right, okay. Pwede po ba ako... Wait, akong ba o ako? Tama yung ako, go. Pwede po ba akong tumulong sa pag-anik? Pag-aani. Sabay tawa ni Bituin. Hindi pag-anik, parang anik-anik lang yan. I'm trying, okay? This language has layers, parang lumpia. Ngumisi si Bituin. Pero hindi ka lalaya hanggat hindi mo natututunan. Kaya ayusin mo na o iiwan kita dito sa maisan. Uy, grabe ka. Emotional damage yan. Sabi ni Santi. Tagalog! Ay, sakit sa damdamin. Natawa si Bituin. Pwede na. Nag-aalok ng gulay sa gilid ng kalsada si Bituin nang dumaan si Aling Lorna. Doon din si Santi. Nakatayo sa lilim ng punong saging, hawak ang basket ng okra. Magandang hapon po, Aling Lorna. Bunga ni Santi sabay tango. Nagulat si Aling Lorna pero ngumiti ito. Abay, magaling na magtagalog ang bisita natin ah. Ako po ay natuto kay Bituin. Marami po akong ginagawang pagtulong. Ay, salamat naman. Kanina pa kami nagtatanong kung gusto mo nang kakainin. Eh di ka naman sumasagot na maayos. Ngumiti si Santi. Ngayon po gusto ko na. Gusto ko ng suman at kutsinta at bibingka. Huy, hindi mo kaya yun lahat. Singit ni Bituin sabay batok ng mahina kay Santi. Eh sabi mo magtumanggi sa pagkain ng mga kapitbahay. Depensa ni Santi. Napailing si Bituin. Isa ka talagang maarte. Pero mas madaldal na ako sa Tagalog, di ba? Pwede na. Pero kapag naging bakla ang accent mo, hindi ako responsable ha. Umaga pa lang ay nagtatanim na si Bituin ng bagong binhing talong. Sa gilid ng palayan ay nakapilang ilang trays ng punla at mga gamit pandilig. Nandoon din si Santi. Suot ang binigay niyang lumang t-shirt at short na masyado pa ring malinis. Sigurado ka dyan sa sapatos mo? Tanong ni Bituin habang nagkakalas sa mga ugat mula sa punla. Mukha pang imported eh. Ngumiti lang si Santi at tinignan ng puting sneakers niyang halos kumikinang sa liwanag ng araw. Nakaseal to okay, pero stylish. Functional din naman at water resistant. Sige, subukan natin yung functional mo. Sabay turo ni Bituin sa pilapil. Ikaw ang magtanim sa kabila. Oo naman, madali lang to. Sagot ni Santi, saka naglakad patungo sa kabilang dulo ng pilapil, dala ang tray ng punla. Pero sa unang hakbang niya sa maputik na bahagi, agad sumadsad ang paa niya sa malambot na lupa. Naghanap siya ng balanse pero huli na. Isang malakas sa tunogan narinig at ayon, bumagsak siya ng buong katawan sa gitna ng malagkit at amoy lupang putik. Ay! Sigaw niya saka nakatingin sa langit. Saglit na natigilan si Bituin pero hindi na siya nakatiis. Napahalakak siya na makita ito. Sabi ko na nga ba eh! Ani Bituin sa gitna ng tawa. Habang sinisikap niyang tumayo, inabot niya ang kamay kay Bituin. Tulungan mo naman ako, please. My pride is drowning. Kunwari nag-isip si Bituin. Eh baka hilahin mo rin ako. Promise, hindi kita hihilahin. Inabot ni Bituin ang kamay niya, pero bago pa siya makalayo, biglang hinila ni Santi si Bituin pababa at bago niya napigilan ang sarili, nadulas din ito at tumilapon sa putik. Hoy! Sigaw ni Bituin at sabay silang napahiga sa basang lupa na parehas ng putikan ng mukha at braso. Agad na natawa ng malakas si Santi. Tama na nga to! Ani Bituin, saka inabot ang bandang likod ng kanyang leeg na punong-puno ng putik.
Naupo silang dalawa sa gitna ng palayan na parehas basang-basa at amoy lupa. Kainan sa bahay ni Aling Baby. Birthday daw ng apo niya kaya buong baryo ay imbitado. May lechon sa gitna ng mesa, mga pansit sa plastic na tray at mga batang nagsisigawan sa likod habang hinahabol ang pabitin. Nasa isang gilid si Santi na nakasuot pa ng barong na ipinilit ni Bituin sa kanya. Medyo naiilang siya dahil masanay kasi siya sa mga party ng mga mayayaman. Pero habang pinagmamasdan niyang nakukulitan ng mga tao, hindi niya mapigilang ngumiti. "Uy!" Bati ni Bituin, sabay abot ng paper plate na may spaghetti, lumpia at hotdog na may marshmallow. "Walang quinoa dyan ah, sorry na lang." "Looks festive," sagot ni Santi, kunwaring seryoso habang tinitignan ng hotdog. "Is this food or decoration?" "Pareho, basta kainin mo. Hindi to buffet sa hotel pero masarap." Kumain silang dalawa sa gilid ng terrace. Maya-maya pa ay lumapit ang ilang dalagang kapitbahay, mga pinsan ni Bituin, pamangkin ni Aling Baby o basta't kabarangay. Lahat ay curious at naaaliw kay Santi. "Hi po, Dok! Ang puti mo po pala!" Bati ng isa at kunwaring nag-aabot ng tubig. "Dok, totoo po ba na nagpapabotox di na pwedeng umiti?" Tanong ng isa pa, pilit dumidikit sa braso ni Santi. Hindi mapakali si Santi, napatras na konti. Excuse me lang po. May allergy ako sa heavy perfume." Lumapit pa lalong isang dalaga at tinapik ang balikat ni Santi. "Dok, selfie naman po tayo, please." Sakto, biglang hinawakan ni Santi ang pulso ni Bituin at hinila siya palapit. "Sorry, may girlfriend na po ako, si Bituin." Napalingon si Bituin at kunot ang noo. "Huy, ha?" Ngumiti lang si Santi at patuloy pa ring hawak ang pulso ng dalaga. "For safety, ayokong madikit pa lalo. Ikaw lang pwedeng humawak sa akin." Nakataas ang kilay ni Bituin. "Lah, dinamay mo pa ako. Sige nga, sabihin mo nga, bakit ayaw mo sa ibang babae?" "Hindi ako komportable, period." "Aba?" ani Bituin. Sabay turo dito ng kutsaritang dala. "Baka bakla ka ha?" Nagtawanan ng mga kapitbahay sa paligid nila, pero si Santi ay umisi lang at mas hinigpitan ng hawak kay Bituin. "Baka nga, pero kung ikaw ang standard ko, edi ayos lang. Bakla na kung bakla, basta ikaw lang." Natahimik si Bituin ng ilang segundo. Sinubukang pigilan ang ngiti, pero nahuli siya ni Santi. "Hoy!" bulong ni Santi. "Umuusok ang tenga mo." "Mainit lang dito." Depensa ni Bituin, pero hindi na niya maitago ang pulang pisngi. Madaling araw pa lang ay gising na si Santi. Nakasuot siya ng simpleng sando at kupas na shorts. May tuwalya sa kanyang balikat at bitbit ang isang balde ng tubig mula sa poso. Pinagmamasdan siya ni Bituin mula sa beranda ng kanilang kubo. Tahimik lang siya habang tinitignan na maingat ang pagkilos si Santi. "Good morning." Bati ni Santi at nilapag ang balde sa may tabi ng hardin. Basang-basang laylayan ang shorts niya pero nakangiti pa rin. "Uy, ang aga mo. Ginising ka ba ng manok?" Tanong ni Bituin sabay lagok ng kaping dala. "Hindi na, automatic na. Parang katawan ko ng alarm clock." I'm impressed. Hindi ka na nagre-reklamo." Ngumiti si Santi at umupo sa tabi ng dalaga sa may hagdan. "Kasi nga, hindi na ako bisita dito. Parang isa na rin ako sa mga taga rito, di ba?" Napatingin si Bituin sa kanya. Ang ngiti ni Santi ay hindi na mayabang. Hindi rin ito yung pilit na charm na unang nakita niya noon. "Alam mo?" ani Bituin, nilapag niya ang tasa sa gilid. "Noong una, akala ko wala kang ibang alam kundi umarte at magreklamo. Pero ngayon, kaya mo na palang makisama." "Character development, diba?" Pabirong sagot ni Santi. "Pero ikaw ang dahilan nun. Kung hindi mo ako tinulak ko, tumatawa sa bawat kapalpakan ko. Baka wala pa rin akong alam hanggang ngayon." "Hindi lang ako yun. Ginusto mo rin na matuto. Yun ang hindi ko inaasahan sa'yo." "Dito ka lang yata nahanap yung sarili ko na hindi kailangan ng validation. Dito lang ako naging totoo sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na to." Dagdag ni Santi. "O baka anong meron sa'yo?" Napangiti si Bituin, pero mabilis din siyang tumikim at iniwas ang tingin. Ayaw niya mahalata na si Santi na tinamaan na naman siya sa sinabi nito. "Aba, ang lalim na na." "Kung may gitara lang ako, kakantahan pa kita ng harada." "Pakiusap, huwag, baka umulan."
Nagtawanan sila. Maya-maya may batang sumigaw mula sa hindi kalayuan. Ate Between! Pinapatawagan ni Lola Baby! Bibitayin na raw ang pabitin! Ay naku, baka maubusan ako ng candy. Tumayo si Between agad pero bago siya tumakbo, lumingin siya kay Santi. Halika na, malay mo, makasalo ka ng lollipop. Pampatamis niya, baka sakaling tumamis din yung buhay mo. Tumakbo na si Between at iniwan si Santi na nakangiti habang umaalog-alog ang balde ng poso sa tabi niya. Ilang segundo lang, tumakbo na rin siya paakyat para sumunod. Tahimik ang gabi at tapos na ang lahat ng gawain sa bukid. Sa loob ng maliit na kubo, nakaupo si Between sa bangkong kawayan, habang si Santi ay nakatayo sa harapan niya at hawak nito ang isang maliit na pouch na puno ng mga facial products, toner, moisturizer, serum at kung ano-ano pa. Okay, ani Santi saka pinipis na lang isang maliit na bote. Step 1, cleansing. Pero since naligo ka na, we can skip that. Next is toner. Nakataas ang kilay ni Between habang pinagmamasdan ng seryosong mukha ni Santi. Sigurado ka ba na kailangan ko yan? Eh wala naman akong arte sa mukha. That's the problem. Maganda ng balat mo. Sayang naman kung pababayaan mo lang. Kaya mo to, trust me. Doktor ako, remember? Umupo siya sa harap ni Between at dahan-dahang pinasadahan ng cotton pad sa pisngi nito. Nanatiling tahimik si Between pero hindi may kakailang bahagyang pag-igting ng katawan niya. Hindi sanay na may ibang taong humahawak sa mukha niya, lalo na si Santi. Tingnan mo, ani Santi habang pinapahid ang toner sa kabilang pisngi. You have natural glow. Your skin is warm, smooth, very real. Huy, huwag mo masyadong dikitan. Sambit ni Between at bahagyang lumingon. Para kang may balak. Ngumiti si Santi pero hindi siya umatras. Sa halip, kinuha niyang maliit na lalagyan ng serum at binuksan ito na maingat. Relax, professional to. You're in good hands. Pinikit ni Between ng mga mata na maramdaman ang malamig na patak ng serum sa kanya noo, ilong at pisngi. Dahan-dahang ikinalat yun ni Santi gamit ang mga daliri. Ngunit na mapunta ng kamay ni Santi sa baba ni Between, napatingin ito sa kanya. Masyado na silang magkalapit. Ramdam ni Santi ang mahinang hininga ni Between na tumatama sa kanyang pisngi. Napatitig siya sa mukha nito. Sa mga mata nitong matalim ngunit malinaw. Sa balat nitong kayumanggi ngunit makinis. At sa mga labi nitong hindi nagpapapula ngunit natural ang kulay. Tumigil ang kamay niya. Sa ilang sandali ay nanatili lang siya nakatitig sa labi ni Between. Santi, mahina ang boses ni Between. Kumunot ang noon ni Santi, waring bumalik sa ulirad. Sorry, routine to. Part ito ng hydration step. At bago pa makapagsalita si Between, marahang dumampi ang daliri ni Santi sa kanyang labi. Umiwas si Santi at kunwaring abala sa pagtupi ng mga bote. Okay, done. Anya habang iniwasan ang tingin ni Between. Let that settle overnight. You'll thank me tomorrow. Hindi sumagot si Between. Nakatingin lang siya kay Santi na parang sinusubukang basahin ang iniisip nito. Mula pa kaninang hapon, napapansin na ni Between ang kakaibang kilos sa Santi. Kahit simpleng pag-uusap lang nila ni Marco na kababata niyang matagal ng kaibigan ay tila ba ikinaiinit ang ulo ng doktor. Hindi naman siya pinapakailaman ng direkta pero halatang laging nakabantay, laging dumidikit, laging napapasabat kahit walang kailangan. Lumapit si Between kay Marco na ngayon ay nagkukumpuni ng sirang gate nila upang magabot ang baso ng tubig. Salamat kundi dahil sa'yo matagal na sanang nagkatiwangwang to. Walang naman, sagot ni Marco sabay abot sa baso. Alam mo naman kahit kailan kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pero bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Santi mula sa likod. May hawak pa itong walis tingting pero hindi na yun na mahalaga. Ang mga mata nito ay matalim at malamig. Uy, Marco, thanks for helping pero kaya na ni Between yan, ako na dito. Napalingon si Between. Ha? Walis lang yung hawak mo, si Marco yung nag-iisang gate. At tapos na siya, so maybe he should rest or, go home. Napakunot ang noon ni Between. Ano bang problema mo? Wala. Matigas na sagot ni Santi, pero halata sa tindig niyang hindi siya mapakali. Umiling si Marco. Mukhang kailangan ko na umalis. Salamat sa tubig, Between. Tumango siya at tahimik na lumakad palayo. Mabilis na humarap si Between kay Santi.
Ano yon? Bakit parang gusto mong palasin yung tao? Akala ko ba okay ka lang? Okay naman ako, pero hindi ako okay na may kung sino lalaki na bigla-bigla dumidikit sa'yo. Natawa si Between. Wait, seryoso ka? Ayun na nga ba sinasabi ko, baka nga bakla ka. Nagsiselos ka ba sa akin? Gusto mo ba siya? Nanahimik si Santi. Ilang segundo siya nakatitig lang kay Between, habang dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na walis. Hindi ako bakla. Biglang sambit ni Santi. At hindi ko gusto si Marco. Teka, gusto kita Between. Hindi agad nakamik si Between. Nanatili siya nakatitig kay Santi, pilit inaalala kung kailan nagsimula maging seryoso ang lahat. Wait lang, ani Between matapos ang ilang segundo. You like me? As in, like? Like, gusto mo ko? Huwag kang magpatawa. Tumikim si Santi at saglit na napayuko. Parang pinagsisisihan na agad ang sinabi. Pero agad din siyang tumingin mula kay Between, diretso ang titig. Akala mo siguro nagbibiro ako no? Anya sa matigas sa tono. Na-prank lang to, na-trip lang. Kasi yun ang sanay ka makita sa akin. Pero hindi lahat ang ginagawa ko para sa'yo ay biro. Napakunatan noon ni Between. Grabe ka naman, I was just trying to lighten the mood. Lighten? Umiling si Santi na mariin. Alam mo minsan nakakainis ka rin talaga eh. Lahat na lang ginagawa mong biro. Ngayon lang ako umamin na. Nagugustuhan kita tapos ganyan ka. Nagkamot ang batok si Between. Sorry naman, first time ko lang kasing naranasan na may umamin sa akin eh. Tumas ang kilay ni Santi. Maybe that's because you're ugly. Wow ha? Bakit ka nagagusto sa akin, Aber? Ang kapal mo? Nagkibit balikat si Santi. Maybe because you put gayuma sa mga pagkain ko. Napasinghap si Between, sabay pikit na mariin at takmang hahampasin si Santi. Ako pa talaga nagagayuma sa'yo? Huwag kang magkunwaring inosente. Balik ni Santi at nakaambadi ng walis tingting. Simula nang pinatikim mo ko ng sinigang mo na sobrang asim, alam ko nang may something ka nang ginagawa sa puso ko. Di wow! Sigaw ni Between, sabay hampas ng baso sa hangin. Kung gayuma lang pala kailangan, di sana ginayuma na kita noon pa para mawala ang kaartehan mo at sunod-sunuran ka na lang sa akin. Mag-aalas 10 ng umaga nang mapansin ni Between ang maliit na plastic na ID na naiwan sa ilalim ng upuang kawayan. Napansin niya ito habang nagwawalis ng alikabok sa sahig. Agad niya itong dinampot at pinagmasdan ng laman. Isang high-resolution photo ni Santi. Nakasuot ng corporate suit at may pangalan sa ibaba. Santino Alfonso Santos III, Executive Director, Velarde Aesthetic Group of Hospitals. Napamaang si Between. Wala nakalagay na medical license, walang doktor sa unahan ng pangalan. At higit sa lahat, sa likod ng ID ay isang QR code na nagdadala sa website ng ospital kung saan naka-feature si Santi bilang tagapagmana, hindi bilang doktor. Tahimik siya na upo. Mabigat sa dibdib ang katotohanan, unti-unti na lumilinaw. Lahat ng pag-aalagang ipinakita ni Santi, ang pagsusumikap nitong makasabay sa simpleng buhay, ang mga salitang binitawan nitong may pagmamahal, lahat pala'y may pinagtatakpan. Ngunit hindi siya kumibo. Hindi siya nagtanong kay Santi, hindi siya nagpahiwatig na alam na niya. Hanggang sa sumapit ang gabing, hindi niya inaasahan. Malalim na ang gabi na makarinig sila ng sunod-sunod na pagtahol ng aso. Sumilip si Between sa bintana at nakita mga flashlight na nagliliparan sa dilim. May 3 SUV na huminto sa gitna ng baryo. Si Santi Santos, nasaan siya? Sigaw ng isang lalaki. Walang gagalaw kung ayaw niya madamay. Agad niyan tinunguan silid kung saan natutulog si Santi. Binuksan ang pinto at hinila ito. Santi, gising! Bilis! Marahas, ngunit mahina ang boses niya. May mga armado lalaki sa labas, hinahanap ka! Nagulat si Santi. Agad na bumangon at lumabas ng banig. What? Bakit? Yun na nga dahil hindi ko alam. Pero mas mabuti kung ikaw na sumagot. Nakita ko ng ID mo. Maikling sagot ni Between. Hindi na niya ito tinignan. Hindi ka doktor, pero tagapagmana ka. Bakit nagsinungaling ka? Napatigil si Santi. Gusto niyang ipaliwanag, pero wala ng oras. Tama ka. Tumakas ako dahil gusto kong ipakasal sa anak ng isang investor. Yung helicopter crash, binala ko yun. Akala ko kapag ginawa ko yun, masasabi nilang patay na ako. Ayoko na bumalik sa amin.
Humigpit ang hawak ni Bituin sa doorknob. At ginamit mo lugar na to para makatakas. Hindi. Mabilis sa sagot ni Santi. Nahanap ko ang sarili ko dito. Nahanap kita. Hindi ko talaga planong tumagal pero hindi ko na kayang umalis ngayon. May pumutok na baril sa labas. Buksan ang mga bahay. Hinahanap namin ang Santos Boy. Napatras si Santi. Nanginginig ang mga kamay niya. Kung totoo lahat ang sinabi mo. Ani Bituin sa malamigang tinig. Then, what are you going to do now? Kasi may dalawang option ka. Tumakbo ulit o harapin ko sino ka talaga. Hindi sumagot si Santi. Sa labas, unti-unti nang nilalapitan ng bahay ni na Bituin. Bituin, I'm staying. Hindi ako pwedeng bumalik sa kanila. Mariing sambit ni Santi habang pinipilit isuot ang lumang jacket na iniabot ni Bituin. I don't care if I lose everything, pero hindi ako magiging puppet ang pamilya ko. Not anymore. Wala nang alinlangan si Bituin. Mabilis niyang hinila si Santi papalabas ng likurang pintuan. Halika na, may shortcut sa likod ng bahay ni na Katasyo. Sa gubat yan dadaan. May alam kong ligtas sa daan palabas ng baryo. Hindi na nakapagsalita si Santi, pero napipilitan siyang labanan ng nerbiyos habang tinatalo nila ang maliliit na bakod at iniilagan ng liwanag ng flashlight na pumapainan lang mula sa mga kalaban. Wait, Bituin. My shoes are not made for this kind of terrain. Reklamo ni Santi, habang hawak pa rin ang briefcase niya na hindi man lang niya naiwan. At baka may ahas. Are we really doing this? I mean, may ibang way ba na hindi ako mababasa ng hamog? Lumingon si Bituin sa binata. Ang arte mo pa rin talaga. Sumunod ka na lang. Pero can I just say, hindi talaga ako fan ng lips touching my face. Alam mo yun? Sabay tanggal ng tuyong dahon dumikit sa buhok ni Santi. Ay nako, kung pwede lang talaga kitang iwan. Sige, iwan mo. Pero sasama pa rin ako. Sagot ni Santi at mas humigpit ang kapit niya sa braso ng dalaga. I trust you, Bituin. Tinawagan ni Bituin sa lumang radyo ang ilang kaibigan sa kabilang baryo. Kalando, pakisundo kami sa dulong bahagi ng masukal. Hindi kami pwedeng makita, may kasama kong espesyal. Pasensya na ha, urgent talaga. Copy. Sagot sa kabilang linya. May dala akong sidecar. Gisingin ko yung 2 tanod. Maghintay kayo sa malapit sa sapa. Huwag kayong magbukas ng ilaw. Muling bumaling si Bituin kay Santi. 3 kilometro pa, kaya mo? Kaya ko, obviously. Sagot ng lalaki, kahit hingal na. But can we just walk slower? Basta tumahimik ka lang. Kung hindi lang kita gusto, siguro binalik na kita sa pamilya mo. Napahinto si Santi. Wait, did you just say you like me? Hindi ko sinabing gusto kita, sabi ko kung gusto kita. Sagot ni Bituin at nag-iwas ng tingin. Then I'll take it. Mahina ngunit malinaw na sagot ni Santi. Kahit hypothetical pa yan. That's the closest thing to a yes I've ever gotten from you. Hindi sumagot si Bituin at naramdaman ni Santi ang mahigpit na kapit ng kamay ng dalaga habang tumatawid sila sa madilim at maputik na daan. Pagkatapos ng halos 1 oras sa paglalakad, narating nila ang tagpuan sa gilid ng sapa. May naaninag silang anino na motorsiklo at sidecar na sina Kalando at 2 tanod. Agad silang isinakay at nagtago sa ilalim ng trapal. May ligtas na kubo sa maitas ng burol. Doon muna kayo. Wika ni Kalando. May 2 araw yun bago kayo masundo ng barko pa Mindoro. Pagtapos nun, bahala na kayo. Pagdating sa kubo, agad silang naglatag ng banig. Habang nag-aayos si Bituin ng tubig at tinapay, si Santi ay tila balisa. Bituin. Malumanay niyang tawag. Tumigil sa paggalawan dalaga. I need to tell you something. Again. Anya na mas seryoso ngayon at mas malalim ang tono. Yun sinabi ko about sa arranged marriage. It wasn't just about escaping the family business. Napalingon si Bituin pero hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang susunod. I was supposed to marry the daughter of one of our investors. She's not just anyone. She's my ex. My first love. And she's pregnant. Mabilis na pumintig ang sentido ni Bituin. Nagkunwaring kalmado siya pero kapansin-pansin ang bahagyang panganginig ng kamay nito habang inaayos ang baso. So, you're running not just from business. Mahinang tugon ni Bituin. But also from responsibility? No. Mabilis na sagot ni Santi. I never touched her after we broke up. I don't even know if it's mine.
Pero the family wants me to marry her para hindi mapahiya ang negosyo. Para buong imahe ng pamilya. Tumingin si Bituin ng diretso sa mga mata ng binata. Pero tumakas ka. At ngayon, akong piniling madamay. Napayuko si Santi. I didn't plan on falling for you. Pero Bituin, I did. I still do. Bumuntong hininga si Bituin. Santi, hindi ako babae para pagtaguan. Hindi rin ako yung tatakbuhan mo lang kapag ayaw mo sa realidad mo. I'm not your peace of mind. I'm a person. 2 linggo matapos sila makatakas, bumalik sina Santi at Bituin sa baryo. Sa araw ay nagtatanim si Bituin at si Santi naman ay tumutulong sa abot ng makakaya. Kahit nagrereklamo pa rin kapag may putik sa kuko o kapag napaso ng araw. Hanggang isang umagang, puno ng alikabok ang nagbago ng lahat. Sa may tarangkahan, isang itim na SUV ang huminto. Mula rito, bumaba ang isang matikas at formal na lalaki na ama ni Santi. Kasunod niyang isang babae, ang dating kasintahan ni Santi. Anak. Malamig na bati ni Don Salvatore. Umuwi ka na. We need you back. Nanatili pa rin sa tabi ni Bituin si Santi. Ngunit si Leia ang una nagsalita, ang ex-girlfriend niya. Santi, I followed you because I had to. Hindi lang tutungkol sa business. We had something before, remember? Tumingin si Bituin sa 2 taong kaharap niya. Ngunit sa halip na pakinggan pa si Santi, tumalikod siya at pumasok ng bahay. Ilang sandali lang ay lumabas siyang muli dalang mga gamit ni Santi, isa-isang inihagi sa lupa. Umalis ka na. Malamig niyan sabi. Bituin, what are you doing? Gulat na tanong ni Santi, lumapit siya dito at hawak pang isa sa kanyang bag. Hindi ako aalis, you said. I said stay because I thought you could. Putol ni Bituin. Pero masyado ka mabigat sa bahay na to, Santi. Hindi kita kayang buhayin. Napatingin si Leia at Don Salvatore na parehong nagulat sa biglang pagbabago ng tono ni Bituin. You think I need a man who doesn't even know how to plant rice? Who panics kapag may butigi sa dingding? No, thank you. I don't want a spoiled brat na palamunin. Sinasabi mo yan kasi nandito sila. Garalgal na tanong ni Santi. Is this for show? Hindi ako nag-aalaga ng lalaking walang direksyon. Mariing sagot ni Bituin, ngunit ang hinginig ang labi niya. Kaya please, just go. Go where you belong, with your family, with your responsibilities. Hindi na nakapagsalita si Santi. Tumitig siya kay Bituin at umaasang babawiin nito ang lahat ng salitang binitawan. Ngunit sa likod ng matatalim na salita, nakita niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga at alam niyang para yun sa kanya. Pinulot ni Santi ang mga gamit at dahan-dahang sumunod kina Leia at sa ama niya. Bago siya sumakay, lumingon pa siya kay Bituin. I stayed because I loved you. Mahinang sabi niya. But you're right. Maybe I don't belong here after all. Nang tuluyan lumisan ang sasakyan, bumagsak si Bituin sa lupa at ni hindi alintana ang putik sa kanyang tuhod. Lumipas ang ilang buwan mula nang umalis si Santi. Sa kabila ng sugat na iniwan nito, nanatiling matatag si Bituin. Hindi siya yung tipo ng babaeng magpapakain sa lungkot. May mga gabing tahimik lang siya nakatingin sa kisame. May mga umaga na papahinto habang nagwawalis dahil may biglang amoy na nagpapaalala sa kanya ng presensya ni Santi. Ngunit hindi siya bumitaw sa pangarap. Nag-enroll siyang muli sa ilalim ng isang local scholarship at naging part-time clinic assistant sa health center ng kalapit na bayan. Pinaabot ng kanilang supervisor na may paparating na medical mission galing sa Manila. At dumating nga ang araw ng medical mission. Isa-isang dumating ang mga nakaputing coat at staff na may dalang medical kits, bagong teknolohiya at branded equipment sa plaza. Abala naman si Bituin sa pag-aasikaso ng pila. Nakayuko siya habang naglilista ng pangalan ng mga pasyente. Next, sabi niya at hindi pa rin tumitingin. Ngunit napahinto siya nang may narinig siyang pamilyar na boses sa hindi kalayuan. We need more BP monitors in Station B, please. Make sure sterilize na lahat ng instruments. I don't want another protocol violation like earlier. Bahagyang lumingon si Bituin at doon niya nakita si Santi. Suot ang puting kasuotan na may Santos Medical Seal habang nakatayo sa gitna ng crowd. Nakakunot ang noon nito at nag-aayos ng logistics. Naglakad si Santi papunta sa registration area habang tinitignan ang clipboard.
Pagkakita sa kanya ay tila walang bakas ng emosyon sa mukha nito. Nice to see you're still helping. Malamig na bati ni Santi. I heard you're doing well here. Na-promote ka na ba to Chief Coordinator? Biro ni Between, sinusubukang gawing maganang sitwasyon. I'm not here for titles. Logistics lang ako ngayon. Matipid na sagot ni Santi. Tumungo si Between at muling binalikan tingin sa listahan. Ilang minuto pa ang lumipas ang dumating si Leia. Bitbit ang tote bag at hawak ang umbok ng tiyan nito. Lumapit ito kay Santi na agad sinalubong at inalalayan. Careful ka dapat. Paalala ni Santi at kinuha ang bitbit ni Leia. Ngumiti si Leia. I'm okay, just got a little dizzy kanina but I'm good now. Wait here, I'll get you water. Ani Santi, sabay lakad papunta sa cooler. Inabot niya ito pabalik kay Leia at nilagay pa ang kamay sa likod nito para siguruhing nakaalalay habang umuupo. Tahimik lang si Between habang pinagmamasdan ng tagpo. May kirot sa kanyang dibdib habang nakatingin sa dalawa. Napakapit si Between sa clipboard at kahit masakit, alam niyang bahagi ng sakit ay kasalanan niya rin. You threw him away, Between. Sabi niya sa sarili. You told him he was too heavy to carry. So now, he's carrying someone else. Nang matapos ang misyon para sa araw na yon, nagkita ulit sila sa pantry ng barangay hall. Nagtitimpla ng kape si Between habang si Santi ay nagbabasa ng summary report mula sa tablet. Akala ko, hindi ka babalik. Ani Between sa mahinang tinig. Hindi tumingin si Santi. Hindi ko rin nakalaing. Kailanganin pa ako dito. Hindi ka ba talaga sigurado kung sa'yo yung baby? Diretsong tanong ni Between kahit alam niyang hindi na niya karapatang magtanong. I'm not. Wala pang test. But she needed someone and I was there. Malamig ang sagot ni Santi. Sometimes, being there is enough. Napayuko si Between. Walang excuse ang bigla niyang pagpapalayas noon. Hindi niya inintindi kung gaano kalalim ang sugat na dulot ito kay Santi. I was mad, but I didn't mean all of it. Ani Between. And I'm sorry. Tumigil si Santi sa pagbasa ng tablet at tinignan siya sa mata. I know, but sorry doesn't always fix what's broken. Nasa gilid si Between at nagsusulat ng ilang notes para sa susunod na batch ng pasyente. Nang marinig niya malumanay na tawa ni Santi. Napalingon siya nang hindi sinasadya. Doon niya nakita sina Santi at Leia, magkasama sa ilalim ng lilim na isang tolda. Nagbibiro si Leia habang may hawak na banana cue at parang pinipilit ipasubo ito kay Santi. Come on, tikman mo! I swear, if this gives me food poisoning, I'm shutting down your entire barangay. Uy, abusive power yan ah! Pareho silang nagtawanan. Napahinto si Between sa pagsusulat. Para siyang binagsakan ng malamig na tubig. Nakita rin siya ni Santi pero imbis na lapitan siya ay bahagyang lumihis ito ng tingin. Sabay ngumiti kay Leia na parang walang ibang tao sa paligid. Napakagat ng labi si Between. Hindi maiwasang mapansin ni Between ang mga maliliit na pagbabago kay Santi. May pagkaarte pa rin ito dahil halata sa kung paano na ito laging hinahawi ang buhok palayo sa noo. Sa pagka-conscious sa alikabok sa sapatos at sa pabulong nitong reklamo sa brand ng tubig na nasa field. Pero hindi na ito reklamadora. Hindi na siya yung lalaking pinagtatawanan noon ng mga taga-baryo dahil takot sa kulisap. Kanina lang, nakita ni Between na siya mismo nag-a-assist sa matandang pasyente na may sugat sa paa. Pagbalik niya sa tent, agad siyang hinarap ng kasamahang nurse. Between, si Sir Santi daw gusto ng update sa stock report. Can you bring it to him? Sandali siyang nag-atubili. Ako ba talaga kailangan? Oh, ikaw yung may pinaka-recent log eh. Napabuntong hininga si Between. Kinuha niya ang papel, pinunasan ng pawis sa noo at naglakad papunta sa kabilang tolda kung nasaan si Santi at si Leia. Paglapit niya, agad siya napansin ni Santi. Tumayo ito at inayos ang pagkakasalubong ng kanyang kwelyo. Thanks. Here, complete na yan. Hi Between. I was just telling Santi about how helpful the people here are. You must be really proud of your team. Singit ni Leia bigla. Ngumiti si Between. Salamat Leia. We try our best. Mainit ang sikat ng araw, ngunit hindi yun alintana ni Between habang nakaluhod siya sa lupa.
Naglilipat siya ng mga bagong punlang gulay sa likod ng kanyang kubo. Weekend ngayon, kaya wala siyang pasok sa klinik. Uy, Between, baka kailangan mo ng extra kamay dyan. Sigaw ni Marco sa kalayuan. Napairap si Between kahit hindi siya lumingon. Kung yung kamay mo lang ang matino sa'yo, edi umalis ka na lang, nakakadistract ka. Tumayo si Marco habang nagbubuhos ng tubig mula sa tabo sa lupa sa gilid niya. Pero bigla itong natigilan, kaya napalingon din si Between. Sa harap ng kubo ay nakatayo si Leia at may kasama lalaking mukhang bodyguard. May hawak siya maliit na paper bag at seryoso ang tingin. Between, can we talk? Wika ng babae. Nagkatinginan sina Marco at Between. Tumayo si Between at nagpahid ng kamay gamit ang tuwalya sa balikat niya at lumapit sa bisita. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Gusto lang kitang kausapin. Please, 5 minutes lang. Tumango si Between at niyaya si Leia sa anino ng puno sa tabi ng kubo. Naiwan nakamasid si Marco pero sa isang sulyap ni Between ay kusa itong lumayo. Alam mo ba, after mo siyang paalisin, umiiyak siya. Ang OA niyang umiyak sa totoo lang parang babae. Pero doon ko lang na-realize na hindi siya ganun nung naging kami. Imik ni Leia. Napatitig si Between sa lupa, hindi siya kumibo. Wala siyang ibang pinuntahan nung araw na yon. Nag-drive lang siya na walang direksyon. For hours. I was with him the next morning and I saw him like I've never seen him before. Akala ko kasi tama ang ginawa ko. Hindi naman kasi siya nararapat sa ganitong buhay, Leia. Pero tinanong mo ba kung masaya siya sa buhay niya noon? Natahimik si Between dahil sa tanong na yon. Ikaw ang kasama niya rito, Between. Alam mo na ang sagot. Dagdag pa nito. Hindi natuloy ang kasal namin. Hindi rin niya kailanman sinabing mahal niya pa ako. Between, mahal ka niya. And I just thought, maybe you deserve to know that. Namilog ang mga mata ni Between. At kahit pilit niyang pinipigilan ng kanyang emosyon, ay may namuong luha sa kanyang mga mata. I didn't come here to compete. Wala na akong balak bumalik sa buhay niya in that way. But I want him to be happy. At kung ikaw yung happiness na yon, then you two need to talk. Iniabot ni Leia ang paper bag. Nasa loob nito ang lumang pulang panyo ni Santi. Ang ginagamit itong pamunas ng pawis noon sa bukid at isang maliit na sulat. Naka-fold at may initial na B. He never threw that away. Dahan-dahan na tumalikod si Leia. Kasunod ng bodyguard dito at naiwan si Between habang nakatayo sa ilalim ng araw. Mainit na naman ang araw na muling magtagpo sina Between at Santi sa medical site. Halos pareho pa rin ang ayos si Santi at seryosong ekspresyon habang nag-iikot. Pero iba ngayon si Between. Hindi na siya yung tahimik at umiwas sa mata ni Santi. Sa halip, siya pang unang lumapit sa binata. Oh, Mr. Santos, marunong ka ba bang maghawak ng pala? Napalingon si Santi dito at bahagyang gulat. Kumunot ang noon niya. Hindi sigurado kung pabiru ba ang tanong ni Between. Excuse me? Alam mo kasi, yung mga tanim mo dati, tumubo. Tinalikuran mo man pero ayun sila, lumago. Gusto mo makita? Napakamot ang batok si Santi. Nag-aalangan kung sasabay ba siya sa tono ni Between. Pero hindi siya makasagot agad. Hindi niya alam kung galit ba ito, nangaasar o namimiss lang siya. Between, what's going on? What? Wala. Hindi ba pwede na ako naman yung mangulit ngayon? Dati ikaw yun Natawa ng konti ang isang nurse sa dumaan sa tabi nila pero si Santi ay seryoso pa rin ang mukha. Tinitigan niya si Between at doon niya nakita na hindi ito galit. Look, tumubo na yung mga tanim mo sa likod ng kubo ko. Hindi ko na lang inalis. Pinangalagaan ko pa rin kahit pinalayas kita. Bahagyang napalunok si Santi. Why are you telling me this now? Kasi kailangan mong malaman na kahit nagkamali ako sa'yo, I didn't forget you. This village didn't forget you. And honestly, namimiss ka nila. Namimiss ka namin. Kaya kung may oras ka, bumisita ka sa bukid. Maagang-maaga pa lang ay nasa baryo na si Santi. May bitbit siyang maliit na backpack at isang bag ng pastries na nabili pa niya mula sa lungsod. Hindi niya alam kung tama bang bumisita ng walang abiso pero hindi na siya makapaghintay. Lumakad siya papunta sa kubo ni Between dahil kabisado pa rin niya ang daan.
Wala pa masyadong tao sa labas at tila tulog pa ang buong paligid. Masyado siyang excited kaya napaaga siya makapunta. Bahagyang kumatok si Santi pero walang sumagot sa loob. Baka tulog pa, pero baka nasa likod lang. Maingat niyang binuksan ang pinto. Hindi niya alam kung bakit siya naglakas loob pero may kaba sa dibdib niya. Kabado siya sa hindi malamang dahilan. Namungad agad sa kanya si Bituin na basang-basa ang buhok dahil bagong paligo. Nakatapis lang ng tuwalya sa balikat at suot ang manipis na kamiseta. Nakatalikod ito at nagsusuklay ng buhok habang naglalakad papunta sa mesa. Paglingon ni Bituin sa pwesto niya ay sumigaw ito sa gulat. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Bituin halos mapalundag habang hawak ang laylayan ng kanyang basa at manipis na sando. Napatras si Santi at halos mabitawan niya ang dala niya sa gulat. Nagnak ako, I swear, kumatok ako. Mabilis niyang paliwanag. Pilit umaatras pero hindi alam kung saan pupwesto. Nangangalit ang mga mata ni Bituin at pulang-pulang kanyang pisngi. At ang ibig mo sabihin, pumasok ka nilang bigla? Na parang, bahay mo to? Itinaas ni Santi ang dalawang kamay parang sumusuko. Akala ko wala ka sa loob. I mean, I thought nasa likod ka lang o nasa palayan. I just wanted to leave breakfast. Hindi ko intensyon. Naputol ang kanyang paliwanag nang hindi sinasadyang mapako ang tingin niya sa damit ni Bituin. Basa ito at sa liwanag ng sikat ng araw, bahagyang bumakat ang hugis ng katawan ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Santi. Nabitawan ng paghinga. Sorry, hindi ko sinasadya pero wow, okay, walang pinagbago. Parang pader pa rin. Isang tabo ang dumapo sa dibdib ni Santi. Napangiwi siya sa sakit habang yakap ang balikat niya. Bulang iya ka talaga, Santi! Sigaw ni Bituin. Napayuko si Santi, ngunit hindi niya napigilang matawa kahit medyo masakit ang tama. Ouch! Hey, joke lang yon. Alam mo namang may sense of humor ako, di ba? Sense of humor mo dapat ipacheck sa ospital mo. Iritadong tugon ni Bituin. Well, sagot ni Santi sabay turo sa sarili. We do offer psychiatric consults. Pinagmasdan siya ni Bituin mula ulo hanggang paa sa napailing. Balik ka na lang doon, mukhang kailangan mo nga. Naglakad si Bituin patungo sa mesa at kinuhan tuwalya upang patuyuin ang buhok. Dahil nandito ka na rin, mahinang sabi niya. Mamaya ka pa pwedeng palayasin. Makalipas ang ilang sandali ay nakaupo na silang dalawa sa lamesa. May 2 tasa ng kape sa pagitan nila. Kapwa sila hindi makatingin ng diretsyo. Tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata ay agad silang umiwas. So, panimula ni Santi sabay hawak sa tasa. Kanina, when you said the village missed me, does that include you? Hindi agad sumagot si Bituin. Inilapit niya ang tasa sa labi, sumimsim ng kape sa kabahagyang umiti. Feeling mo naman special ka, no? I mean, a little. Sagot ni Santi at may bahagyang ngiti. Kahit nung binato mo ko ng tabo, parang may care pa rin. Napailing si Bituin. Kung care ang tawag mo sa pagbato ko sa'yo, dapat matagal na kitang pinalipad gamit ang silya. Did you miss me? Tumigil si Bituin sa pag-inom. Dahan-dahan siya lumingon dito at tinignan niya si Santi ng diretsyo. Yes, sagot niya. I did. Napalunok si Santi. Mula sa mapangasar niyang ngiti, unti-unting naging payapa ang kanyang mukha. Pero seryoso, akala ko tama yung ginawa kong palayasin ka. Pero nung gabi-gabi kong binibilang yung mga tanim mong tumubo sa bakuran, na-realize ko, mas madali palang alagaan ng halaman kaysa kalimutan ka. Walang maisagot si Santi, para bang lahat ang naipon niyang emosyon ay nabura ng ilang salitang yon. So, ano na? Anong next step natin ngayon? Tumaas ang kilay ni Bituin. Bakit? May naasahan ka ba? Siguro umaasa ka may feelings din ako sa'yo, no? Namula ang pisngi ni Santi at umiwas ng tingin. Tumayo bigla si Bituin at lumapit sa kanya. Halos magkalapit na ang kanilang mukha. Now, you stop talking. Ano? At bago pa siya makapagtanong ulit, biglang hinawakan ni Bituin ang mukha ni Santi at mariing hinalikan. Gulat na gulat si Santi. Nanatili pa rin siya nakaupo, kaso hindi agad nakakilos. Nang kumalas si Bituin, nanatili pa rin siya nakatitig sa dalaga na walang masabi. Nakaawang pang bibig niya, para bang gusto pang magsalita pero walang lumalabas. What just happened?
Akala mo ikaw lang marunong maggulat, no? O ano, sapat na ba yun? First time akong natahimik dahil sa halik eh. At dahil doon, naging opisyal na magkasintahan ng dalawa. Hindi na sila dumaan pa sa tradisyonal na panliligaw dahil new generation na daw sila, ika nga ni Bituin. Nagugulat na lang si Santi sa sinasabi ng babae. At gaya ng halos lahat ng bagong relasyon, dumating ang next level na ipakilala ni Santi sa pamilya niya. Dinala ni Santi si Bituin sa Maynila. Hindi itong unang beses ni Bituin sa lungsod, pero ngayon lang siya naramdaman na parang may paparating na giyera sa sikmura niya. Kasi hindi lang siya turista ngayon. Girlfriend siya ng tagapagmana ng Santos Medical Group. You okay? Tanong ni Santi habang hawak ang kamay niya sa loob ng sasakyan. Gusto mo ba muna dumaan sa coffee shop before we go? Or sa spa? O sa palengke para medyo mas comfortable ka? Santi, stop. Hindi ako gubat girl, okay? Marunong akong gumamit ng foundation. Okay, pero thank you sa pagpayag. Alam ko malaking bagay to. Dumating sila sa mansyon ng mga Santos at halatang kabado na si Bituin. Malawak ang harapan ng mansyon at may water feature pa sa gilid. At kahit ang pinto ay masosyal pa sa barangay hall ng buong baryo nila. Pinagbuksan sila ng mayordoma at agad silang sinalubong ni Don Salvatore at ni Lea na ngayon ay malapit ng mga anak at tila mas kalmado na. So, this is the woman who made my son run away from his wedding. Bungad ang ama ni Santi. Agad sumabat si Santi. Dad, hindi yun ang buong kwento. Ngunit hindi siya pinansin agad ni Don Salvatore. Nakatingin lang ito kay Bituin, habang ang kilay ay bahagyan nakataas. Magandang hapon po. Ako po si Bituin. Hindi agad sumagot si Don Salvatore. Bagkus, tumikhim ito sa kadahan-dahang ibinaba ang baso sa side table. Malakas ang loob mo, Iha. Anito. To stand here knowing what you've done. Alam ko pong hindi magandang unang impresyon niyo sa akin. Mahinahong wika ni Bituin. At totoo pong may pagkakamali ako nagawa. Pero hindi ko po pinagsisisihan na dumating si Santi sa buhay ko. Ang pinagsisisihan ko lang ay kung paano nangyari ang lahat. At kung paano ko siya tinulak palayo. Tumahimik si Don Salvatore. Itinaas nitong isang kamay na para bang magtatapos na ng usapan. Ngunit nagsalita muli si Bituin kahit bahagya na siya nanginginig. Hindi po ako mayaman. Hindi rin ako kilala. Pero alam ko pong marunong akong magmahal. At yun lang po ang maiaalo ko sa kanya. Sa dami ng babae nag-apply para sa puso ng anak ko, ikaw lang hindi humingi ng tawad sa pagiging totoo. Hinawi ng matanda ang isang hibla ng buhok mula sa noo ni Bituin. Sa mundo namin, Iha, hindi madaling maging ikaw. Kaya sana, huwag mo sayangin ang pagkakataong binigay ng anak ko. Hindi nakagalaw si Bituin. Sa halip, tumango siya ng marahan at mariin. Hindi ko po sasayangin, kahit kailan. Bumalik si Don Salvatore sa kanyang upuan. Muling kinuha ang baso at dahan-dahang uminom. Sige. Anya. Upo ka na, let's eat. I want to see how you handle caviar. Gabi yon ng Sabado. Nasa guest room sila sa bahay ng mga Santos. Nakaupo sa carpet si Santi, habang si Bituin naman ay nakahiga sa kama. Nakasandal ang siko niya at nakatitig sa nobyo. Hawak ni Santi ang paa ni Bituin at kunwaring minamasahe. Pero ang totoo, nilalaro niya lang ito. Masakit pa tong part na to? Tanong ni Santi habang pinipisil ang talampakan ni Bituin. Hindi, pero kapag hindi mo tinigilan yan baka masaktan ka na. Tugon ni Bituin, sabay banat ang binti niya para sipain si Santi na marahan sa balikat. Natawa si Santi. Tumayo ito at umupo sa tabi ni Bituin, sabay hima sa buhok niya. Totoo to ah. Seryoso na ang tono ni Santi. Every time I see Leia preparing for her baby, parang may something sa dibdib ko na naiinggit eh. Natahimik si Bituin. Saglit siya na patitig sa kisame. Pagkatapos ay tumingin sa nobyo. Wait, naiinggit ka sa pagbubuntis niya? Maingat ang tanong ni Bituin. Umiling si Santi at mas lalo naging malambing ang kanyang tinig. No, naiinggit ako kasi she's going to be a parent. Gusto ko rin. I want to be a dad. Someday. Maybe sooner than later. Muntik malaglag ang hawak na una ni Bituin. Napaupo siya ng tuwid at halos mapatras sa kinahihigaan niya. Excuse me? What? Mariin niyang tanong habang nakakunot ang noo.
Babe, I mean, look, I know bago pa lang tayo, pero I've never been this sure of anyone, not even Leia. With you, everything feels grounded. Pero hindi pa nga tayo kasal, Santi. Gulat na Anya. Sabay hampas ng unan sa mukha ng binata. Bago pa lang tayo magjowa, tapos baby agad, hindi pwedeng laktawan ng gitna. Tinawanan lang yon ni Santi habang inaawat ang sarili sa paulit-ulit na hampas ng unan. Relax, hindi ko naman sinabing now na. Sabi ko lang, gusto ko na, someday, pero kung ikaw ang nanay, baka gusto ko na rin agad-agad. Loko ka talaga. Sagot ni Bituin, namumula na ang pisngi. I'm not asking you to get pregnant now. I'm asking you to dream with me. To imagine a future with me. Hindi agad sumagot si Bituin. Hinaplos niya ang kamay ni Santi at tinitigan nito na matagal. Tingin mo, ready ka maging tatay? Tanong niya sa binata. Ngumiti si Santi. Isang ngiting hindi pa niya naibigay kanino man. Kung ikaw ang magiging nanay. Gabi yon ang kaarawan ni Bituin. Wala siyang inaasahang engrandeng selebrasyon. Sa totoo lang, simpleng salo-salo lang sa bahay ng isang kaibigan ang iniisip niya. Pagdating niya sa pinagsabihang venue ni Santi ay wala siya nadatnang tao. Sa halip, isang landas na mga ilaw ang gumabay sa kanya papunta sa maliit na garden. Sa gitna nito may mesa. May mga bulaklak, kandila at isang maliit na speaker na may tumutugtog na klasikong piyesa na paborito nilang dalawa. Nakatayo si Santi sa dulo ng landas at may hawak na maliit na kahon. Huminto si Bituin ilang hakbang mula dito. Gulat siya at hindi alam kung anong sasabihin. Ano to, Santi? Anong kabalbalan na naman to? Ngumiti si Santi. Ngunit baka sa mga mata niya ang kaba. Bituin, I know you hate surprises. Pero this is one I had to risk. Lumipat siya sa dalaga. Hinawakan ng kamay nito at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Lalong lumaki ang mga mata ni Bituin. Napaatras siya ng kaunti, ngunit hindi binawi ang kamay. Santi, mahinang bulong niya. Shh, ayaan mo muna ako. Sabat ni Santi. Alam ko mabilis ang lahat, hindi pa tayo matagal, hindi rin tayo perfect. Pero bawat umaga na kasama kita, pakiramdam ko, tama na, kumpleto na. At kung may isang bagay yung sigurado, yun ay gusto kitang makasama habang buhay. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng singsing ang laman. May maliit na batong nakaukit ng inisyal nilang dalawa. Marry me Bituin, not because I need to settle down, but because I finally found the one person I don't want to live without. Hindi agad nakapagsalita si Bituin. Napatakip siya sa bibig at naramdaman niyang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay tumawa siya. Grabe ka, dito mo talaga ginawa to? Sa garden? Akala ko kung may nililigawan kang diwata. Napatawa rin si Santi pero nanatiling nakaluhod. Please, don't make me kneel too long. Alam mo nga ayoko ng putik sa pantalon ko. Sige na nga, papakasal na lang ako sa'yo. Napangiwi si Santi sa tono ng dalaga para lang ito napipilitan. Genuine ba yung sagot mo? Gumisilang ng malawak si Bituin at hinalikan sa noo si Santi. Siyempre naman, mahal kita eh. Tumayo si Santi at agad siya niyakap. Pinilit niyang huwag umiyak pero kahit siya'y nabigo, hinalikan niya si Bituin sa noo, sa ilong, sa pisngi at pigil na pigil ang sarili na hindi halikan sa labi. Ngunit isang mapang-asar na boses ang narinig nila mula sa likod. Hoy, wag muna sa harap ng camera, nagre-record kami dito, oy! Sabay lumingon ang dalawa. Sina Marco at Leia pala ay may hawak na cellphone, tuwan-tuwa habang sumisilip sa likod ng halamanan. Napailing si Bituin habang nakatawa. Sabi ko na nga ba may kalokohan pa rin to eh. Lumipas ang 1 taon mula ng isang fake doctor ay may stranded, ma-inlove sa probinsyana sa kabundukan ng San Antonio. Si Bituin ngayon ay hindi na lamang isang simpleng dalagang magsasaka. Bagamat engaged na sila ni Santi ay wala pa rin kasal na nagaganap dahil abala si Bituin sa pagtatayo ng sariling organic farm tourism business, habang si Santi naman ay tutok sa pagpapalawak ng Santos Medical Foundation para sa mga rural na pamayanan. May lagnat ka na nga, gusto mo pa rin magbungkal ng lupa? Tanong ni Santi habang hawak ang thermometer sa bibig ni Bituin. Ano ako maarte? Sagot ni Bituin, sabay singhot at pilit nilalabanan ng sipon. Maraming bagay ang tila walang nagbago, pero sa totoo lang, lahat ay nagbago.
Kung dati tila magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan, ngayon ay iisa ng direksyon tinatahak ng dalawa. Sa isang reunion dinner kasama ang pamilya ni Santi, tinapik siya ni Don Salvatore habang nakatingin kay Bituin. Anak, good job. Hindi mo lang nahanap ang kalayaan mo. Nahanap mo pang taong magpapakulo sa ulo mo habang buhay. Thanks, Dad. Sagot ni Santi. It's the best decision I've never planned. Hindi hadlang ang magkaibang mundo para magmahalan. Ang kayamanan, talino o estado sa buhay ay nawawala ng saysay kung wala kang tapang na ipaglaban ng katotohanan, lalo na pagdating sa sarili mong puso. Sa bawat pagsubok, hindi laging dapat ang pride ang pairalin. Minsan, kailangan tanggapin natin ang pagkakamali. Dahil sa pagtanggap natin ng pagkukulang, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. At higit sa lahat, ang pagmamahal ay hindi lang sa kinikilig tayo. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, handa mong maranasan lahat para lang mabuo kayo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!